Saudi at UAE at iba pang mga bansa dito sa Gulf States, mga kapatid, mukhang sasali na sa gera. Pag-usapan natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Bagamat huminto muna, mga kapatid, di natin alam kung pansamantala o permanente na, mga tol, ang Amerika sa pag-atake dito sa Iran dahil nga daw sa umuusad na negosasyon ayon yan kay US President Donald Trump kahit na yan na itinanggi ng Iran, mga tol. Patuloy ang ginagawang pag-atake daw ng IRGC dito sa Gulf Arab countries, mga kapatid, tulad ng Saudi and UAE. So ayon dito sa report, mga tol, eto nakalagay yan mismo sa title, mga tol. Basahin ninyo. Ang source nito ay Times Now. Trump poses strikes but US ally Saudi, UAE inch towards joining Iran war. Konti na lang, mga tol. Gapulgada na lang. So what next in Middle East? Pag-usapan natin, mga kapatid, panoorin natin ito. So sabi rito, Iran IRGC keeps up attacks on Gulf Arab countries. Patuloy silang umaatake dito sa mga bansang nandirito. Itong Iran Revolutionary Guard Corps ay patuloy na umaatake dito sa Gulf Arab countries. So sabi, Saudi and the UAE inch closer, gapulgada na lang daw, mga kapatid, malapit na silang sumali joining US and Israeli Defense Forces Iran war operations. Konti na lang, gapulgada na lang, mga tol, kumbaga nauubos na ang pasensya nila, mga tol. At ayon pa nga sa mga report, mga tol, is pumayag na ang Saudi Arabia na gamitin ng Amerika o binigyan na nila ang access ang Amerika doon sa King Fahad Air Base. Sabi ng Saudi dati, mga tol, ay hindi nila papayagan, said it wouldn't allow its bases to hit Iran. Hindi nila papayagan yung mga base militar nila na gamitin para umatake sa Iran. Pero ngayon, binigyan na nila ng access ang Amerika doon sa King Fahd Air Base. Anong dahilan, mga tol? Nauubusan na ata rin ang pasensya etong Saudi Arabia dahil kahit na hindi nga sila sumasali o naging neutral sila dito sa nagiging gera, is patuloy daw silang inaatake nitong Iran. So konting-konti na lang, sabing gano'n, inch closer to joining US IDF Iran war operations. Pag nangyari yan, ano ang mga susunod na magaganap, mga tol? The IRGC stares at an expanded fight, US IDF plus Saudi and UAE. May question mark, mga tol, binabasa natin yan. Wall Street Journal, Saudi and UAE take steps to join Iran war. Sabi diyan sa Wall Street Journal. Naghahanda na, baka sakali sumali. Saudi Arabia gives the US access to King Fahd Air Base. So binigyan na ng Saudi Arabia ng access etong Amerika doon sa airbase na yan. Kumbaga, pinapayagan na nilang Amerika, o sige, gamitin nyo na yung airbase na yan para kung ano man ang misyon na pwede ninyong gawin. Sa madaling salita, mga kapatid, indirectly parang, sige, sinusuportahan na nila ang US, atakihin nyo na ang Iran. Parang ganon, mga tol. Kasi syempre, saan ba gagamitin ng US etong airbase na to, di ba? Di para dun sa kanilang mga eroplano na gagamitin nilang pang-atake. Saudi earlier said it wouldn't allow its bases to hit Iran. Ayan, sabing ganon. Pero ngayon, nagbago na. The UAE closes an Iran-owned hospital and club. Pinasara, The UAE, the United Arab Emirates closes, pinasara ng UAE etong Iran-owned hospital and club. Pinasara ng UAE. The UAE undercuts a key source of support for Tehran.
Trump shocked by Iran's rage but Israel Prime Minister Netanyahu unfazed. Amid deadly IRGC attacks, Trump says Iran eager for deal. Pero tinatanggi ng Iran yan eh. US extends deadline for Iran to reopen Strait of Hormuz. Magbigay pa siya ng additional palugit. Trump, 5 more days now before US hits Iran power plants. Una, 48 hours. Pero in-extend niya, ginawa niyang 5 more days. 5 araw pa. So hindi natin alam kung ano mangyayari after 5 days. Iran speaker slams Trump, no talks with the US, fake news. Yun na nga eh. 'Di ba? So mukhang matutuloy nga talaga yan mga tol. After 5 days, bakbaka na namang matindi to mga tol. Kasi sabi ng Iran, wala, no talks. Fake news yan, di kami nakikipag-usap sa Amerika. Iran indicated that it would target electrical facilities throughout the Middle East should Trump act on his vow to attack power stations within the Islamic Republic. Talagang patindi ng patindi. Out of control na talaga. The threat from Tehran jeopardized the electrical infrastructure and water resources of the Gulf Arab Emirates. Eto matindi dyan mga tol, kapag inatake ng Iran yung mga water facilities nila, yung mga desalination facilities nila. Etong mga to tulad ng Saudi, tulad ng UAE, ang kinukuha nila o ang pinagkukuhanan nila ng maiinom, drinking water, at lahat ng tubig na ginagamit nila dyan is nanggagaling sa dagat. Wala kasi silang mga ilog dyan, wala silang mga bukal dahil talagang disyerto yan mga tol. Alam nyo naman kung gaano ka-importante ang tubig sa disyerto. So ang pinagkukunan nila is dagat, dumadaan dun sa desalination facilities para maging drinking water. Yung maalat na tubig dagat, pwedeng mainom dahil dun sa facilities na yon. Imagine mga kapatid kung tirahin ng Iran yung facilities na yon. Saan ngayon kukuhang maiinom yung mga taong namumuhay dito sa mga bansang to? Napakalaking problema nun mga tol. Malaking problema talaga yon. So pag nangyari yon, talagang etong mga bansang to, wala na. Papalag na rin talaga to. Sasali na rin talaga siguro sa gera to. This concern is especially pronounced as these arid nations, o Arab siguro nations, integrate their power facilities with desalination plants crucial for providing potable water. Diba? Para magamit yung maiinom mga kapatid, napakahalaga nitong desalination na to. Kung yan ay pupuntiryahin ng Iran, imagine mo, stop lahat. Stop mga company, mga factory. Kasi napakahalaga tubig, kailangan maiinom na tubig. Saan kayo kukuha ng maiinom na tubig? Saan kayo kukuha ng panghugas? Kumbaga mawawala ng tubig yung gripo ninyo. Diba? Imagine that. Wala ring mga poso dyan kasi wala namang mga bukal dyan eh. Disyerto nga yan eh. Kumbaga mabubuhay ka pa ng walang kuryente pero yung mabuhay ka ng walang tubig, nako hirap nun. Ginagamit sa pagluto, panligo, panghugas, panglinis, diba? Panginom. In the wake of the threat, Iran's semi-official Fars News agency released a compilation of various sites which notably included the nuclear power plant of UAE. Naku, kasama rin yung power plant ng UAE. Trump then extended a deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face attacks on its power plants, saying it has an additional 5 days.
So kapag hindi nga nangyayari yan mga tol, ang babala ng secretary ni Trump, 'di ba? Trump, sabi ganun, President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Naku po mga kapatid, ano na mga susunod na mangyayari sa 2026? Comment kayo sa ibaba.